Good morning, family. Kada announcement mag-mute. Magsimula na po tayo, mga kapatid. At ngayon po umaga ito ay nais po natin pasalamatan ng ating pong napakagaling. Yan po ay kaloob po ni Sister Eliza Bautista at family. Ang natin siya ni Elisa. Nina Eliza. And of course, makinig po natin ang mga birthday mo. At binabati natin muli kahapon. Belated happy birthday, Ate Ellie. Happy birthday. So binabati rin po natin. Maraming po tayo ng birthday ngayon. Sa darating naman po na April 20. Yan, Sister Mel Pantuni. Happy birthday po. Sister Melly. Kasabay niya rin po si Ma'am Lorna Larcon. Happy birthday din kaya ni Ma'am Lorna. And sa darating naman po sa April 21, pinabati natin si Sister Mary Ann Kawama. Happy birthday po. Wala yata. Sa darating naman po na April 22, pinabati po natin Brother Froilan Togonever. And then, birthday ni Kuya Froilan. Sa darating po na 22. Kasunod naman po yan sa April 23. And happy birthday, Ma'am Wayne Gibson. Sunod-sunod na po ito. Binabati rin po natin. Sunod naman ni Ma'am Wayne. Wala iba kundi si Ate Esther Aconia. April 24. Happy birthday na. Kaya meron pa ba? Ma'am Mary, yan po ang lahat ng mga magdiriwang na kanilang maligayang kalawag po sa inyong lahat. At saan po tayo? Meron pa tayong bisita ngayon. Meron po tayong first time. Meron pa balik na lang si Kuya Relen. Relen yan. Si Ate Rachel nila. At Angelica. And yung ating sila Kuya Efra at Ranela Brothers. Yan. Napakaalit na kanina. Praise the Lord. Salamat po. Ayun po tayo mga kapatid. Pwede ba pagdi natin yung apo ni Norem? Balik na pwede rin. Si Dalagan na. Nakalimutan ko na pangalan. Si ano pangalan niya? Okay. Iwalkan po natin. Pamayon po natin yung mga office na. Pamitin po natin kung mahal kita sa Panginoon. Oh, I love you.
papuntang Rasol, Pangasinan. So, ayun lamang po at mayroon po natin ngayon sa itin, sa ulit, nakakila sa Panginoon. Tawagin na po natin ang ating praise and worship. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo. Purihin po natin ang ating Panginoon ngayong umaga. Pinapak po natin ang ating mga kamay.
ngayong umagang ito, buong pagtitiwala po natin ilagay sa Panginoon ang pag-asa na binigay niya sa atin. Nawa yung pag-asa na binigay sa atin, hindi mawala. Na kapag may problema tayo, patuloy natin. Ilagay yung pagtitiwala natin yung pag-asa natin sa Panginoon. Dahil siya yung unang nagbigay ng pag-asa sa atin, kaya dapat hindi na tayo wala ng pag-asa. Sabi nga, the resurrection of Jesus Christ, o yung pagkamatay ng Panginoon. Hindi lang ito yung fair foundation natin. Yung resurrection ng Panginoon, o sa krus ng Kalbaryo,
sa lahat ng bagay, sa aming mga suliranin, sa mga pagkikatan ng Panginoon. Salamat po at nandiyan ka. Atin mo kami sinasabahan. Panginoon Diyos, purihin ka sa batiin ng iyong pangalan sa umagang ito. Hindi man po titlong ang aming mga tugod sa iyo po ang pinakamataas na papuri. Pasasalamat, Panginoon, karangalan at sumaiyo at kalwan ng bigyan. Sinasamahan namin sa umagang ito at binababa po namin ang aming mga sarili, Panginoon. O Diyos, pamunahan po kami sa buong worship service na ito, Panginoon. Sa buong araw na ito, pamunahan po kami sa buong maghapon, Panginoon. Salamat po sa lahat ng iyong biyaya, sa lahat ng kalakasan, salamat sa pagbubuhay sa akin. Salamat sa pag-iingat, Panginoon. Salamat sa pagtubay. Salamat po sa kalakasan, Panginoon. Salamat po, Diyos. Pinapupurihan ka namin sa umaga. Patuloy po kami mamunahan sa bawat bahagi ng aming gawain. Ikaw po isang makikita, Panginoon. At kami po ang magawa, Panginoon. Dahil po sa aming mga gagawin pa, sa aming mga activities, mamunahan po kami, Panginoon. Patuloy ka nga po mamunan sa bawat sila. Dahil po rin siya, Panginoon, ang lahat ng aming pananampalataya ngayon ng Iglesia na nagkakaroon ng ganitong gawain. Patuloy po silang pagpalain, Panginoon. Ikaw man ang kapangyarihan at lalaki gagawin ng Panginoon. O Diyos, dinadalahan din namin sa iyo kung usapin ang aming church, Panginoon, sa lugar ng pagtanay ng aming mga isambahan. Maging maayos po ito, Panginoon. Ikaw pa rin siya masunod, Panginoon. Ikaw pa rin ang siyang maruna sa aming Panginoon. Sa amin po, baptism service sa Miyerkules, sa aming day out, pagpalain po ang araw na iyon. Ay handa na po ang mga candidates for baptism. At sa po maghapon na iyon, patuloy po kami samahan at ingatan at palakasan kami sa fellowship sa aming day out, Panginoon. At sa GL Ministry bukas, Panginoon, pakunahan po mga kapatid namin, kabayan lalaki at gagawin po sa ministeryo nito, Panginoon. Salamat po sa mga gagawin po namin. Pangunahan po kami sa darating na summer camp. Maayos na po ang lugar, maayos na po ang maayos na po ang lahat ng sasama. Ang iyong pagkilos at kahilingan namin, Panginoon, sa panahon nito. Kaya din namin ang pag-iingat po sa mga isang. Salamat po sa lahat ng gawain. Sa iyo po namin pinagtitiwala ang lahat ng bagay. Kung kami sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
sama-sama kumawit. Tumayo po tayong lahat. Awitin po natin ang To God Be the Glory. Be the Lord. Ready? Sing! Sa pagbasa po ng salita ng Diyos, sa inyo pong mga Biblia, samahan po akong buksan sa aklat po ng unang Pedro, kabanata 1, mula talatang 1 hanggang talatang 10. 1 Peter chapter 1, verses 1 and 10. Ito po ay pagbasa ng salita, kasabay ito pong bumasa. Ay kung may Biblia ang mga Tagalog, sinusunod ko po ang mga Biblia ng Diyos. At sa verse 10, sabay po natin bumasa. Kung inyo na po nakita na, ay dito po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa verse 1. Si Pedro na apostol ni Jesucristo sa mga Biblia na nanginibang bayan na nasa pangalan sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. Luwin nawa ang Diyos at ng ating Panginoon
pagsubok na dumadaan sa akin ay itatawag ko tayo ng Diyos.
Ginawa ng Diyos pagliligtas, panatag ng iyan, ikatawid mo sa landas. Parang kinangis ang tubig, pawis sa kahalang sinasabi. Ikaw ang siyang natawagan at salukuy aapawan ng pag-asang kailanman ay lumubo. Kahit magulang man ang kaibig, isang man ng inang mundong malalamig, kahit na umayo sa daan, ang kabila'y lamig, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi mawawakas, kalingkan mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganin, pinutuan ng Diyos pagliligtas, panatag ng hirap, sabalik mo sa landas. Pinatawid, ililigtas, ihahatid hanggang wakas, hanggang wakas. Kahit magulang ang daigdig, isanin man ang isang mundo malalamig, kahit na umayo sa daan, kakilay pa rin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi mawawalan, kalingkan mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganin, pinutuan ng Diyos pagliligtas, panatag ng iyan, itatawid mo sa landas. Amen. Maraming salamat sa ating special number po. Maraming salamat din sa ating choir. Sabi nga kanina, pwede lang panlaman niya. Agad entry. So, may parts naman siya, no? Pero nasa director po yun. May director po si sila. At malapit-lapit na rin yun, no? May 9, no? Bilis lang ang panahon eh. So, lahat ng gawain, ito pa rin gagawin. Susunod na natin itong lugar. Salamat din po sa nagbigay ng awitin, sa ating praise and worship team. Magpalain kayo ng pag-ulit ng Panginoon. Kaya lang, paglipat natin, mag-digital muna tayo. Alam mo naman nasa residential area kasi tayo So, hoping and praying na maayos po ang lahat, At alam ko handa naman yung church. Okay, lumako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa unang Pedro. Sa bandang dulo ng Bible. Kanina nagturo ako ng bautismo Iba talaga yung umahawak ng
aklat na Bible. Napansin ko, hirap sila sa pagpuklat ng aklat eh. So, sa Saving Grace Baptist Church, dapat aklat ang gagamitin, hindi cellphone. Dapat may kanya-kanya tayong Bible. Pagka kasi cellphone, hindi ko masyado matutunan. Pag-browse mo, hindi mo na makikita yung sagot. Maganda talaga papel. Black and white ang tawag mo. Unang Pedro, Kabanatang 1, talatang 4, 5 at 6. Makintay po tayo lahat ng kapatid. Makisundan nyo na lang po sa inyong mga Bible. Alam niyo po, ang pagbasa ng kalang-kalang salita, word for word po At word for word na ninanamnam dahil may mensahe bawat salita ng Bible. Ito po ang sinasabi. Verse 4, 1 Peter chapter 1, verse 4. Sa isang manang hindi nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Verse 5. Na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaniligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Na ito ang totoong inyong ikinagagalak. Bagamat ngayon, sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinulumbay sa muling pagsulit. Tayo po ay muna. Panginoon, salamat po sa umaga ito. Patuloy ka nga pong manguna sa amin, magturo sa amin, ikaw siya magsilbihan ng guro, sa magtatapos po ang kakayahan at bigyan sa iyong mga salita. Ito po ay mga salita mo. Hilingan namin ang pagkilos ng Banal na Espiritu, magpakunawa sa amin ang mga bagay niyo. Sa ating guro namin, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pakinggan po na tayong lahat. Ito ay mga salita ni Apostol Pedro sa mga Hudyong Kristiyano na nangalat sa Asya dahil sa pag-usig. Pinalakas ni Pedro ang loob ng mga Kristiyano na nakararanas ng ulit-ulit pagsubok sa kanilang buhay. Alam niyo po ang pagsubok, hindi yun nawawala. So dito po muna tayo, makinig po muna tayo dito. Mag po muna tayo ng kwentuhan. Ang pagsubok, laging nandyan yan. Hindi po yan nawawala. Ano sabi? Muling-muling pagsubok sa kanilang buhay. When you are a Christian, hindi yan mawawala. Hindi inaalis ng Diyos yung mga bagay na yan. Until now, di ba? Kung tutuusin ang pagkabigat ng ating dinaras ngayon, noong una nga yan, parang hindi ko kaya eh. Noong unang sabihin ko, kunin na namin yan. Malis na kayo dyan. Parang hindi ko kaya. Hirap na yun ang lulog ko. Sabi ko, bakit sa pangarap ko pa? Dahil ito ba ang pastor, ang saya-saya nila? They enjoy all of their years. Samantalang ako, ginawa mo na yung lahat, tapos ito pa yung ako yung magiging dulo. Parang hindi ko matanggap ka na. Hindi na. Kaya yung first assault sa akin, parang hindi ko matanggap. Paramdam ko, ako ba yung walang kwenta dyan? Ako ba yung may kasalanan dyan? Sa akin pa lahat napunta ang lahat ng problema sa panahon ko dumating. Sa panahon nagtapos sa akin ang Grace Baptist Church. Ay, hirap na hirap talaga ako. But I didn't stop. I choose to go.
I choose to serve. Whatever happens. Kasi, kailangan mo harapin. Hindi pwede dito. Ang hirap talaga. So that's it. Unti-unti, dumaan ang 2019, dumaan ang pandemic, kala natin, nakapusan na natin, doble ang pag-aalala tayo, dumaan ang 2020, 21, 22, 23, akala natin okay na. 24, tahimik sila. 25, namatay pa. 26, final na pala. Final exam, 2026. Nagkaroon ng global crisis. Ito, kasalukuyan. Sabay-sabay, di ba? Nag-aalala ka. Nag-aalala ka sa church. May nananamantala sa church. Alam niyo yun? Sa kabila ng kahinahan mo, may nananampalataya pang iba na nananamantala. Kung kailangan mo sila, doon sila mawawala. I don't know why. Pero tinulog ng Diyos. Buti naman, nandito pa kayo. Malamang, may kumarantali din sa inyo. Salamat naman sa Diyos nandito kayo. Salamat sa inyong katapatan sa gawain ng Panginoon. Bless all of you. That's it. Until such a time, habang tayo nagkakaproblema, talagang problema sa loob, problema sa labas, hindi tumitigil yan. Problema sa council, problema kami dyan. Pero alam nyo, sa kabila ng lahat ng problema yun, parang nakikita mo, may ginagawa ng Diyos. Binigyan ako ng sekretary magaling sa papel. May focus pa doon. Meron akong diakono magaling gumawa ng kasulatan. Meron akong treasurer na napakahusay sa pag-aalis ng ating kabanantipan. Dinagdagan pa ng isang pastor na matigas ang ulo. Naisip ko lahat yun. Panginoon, balik ka na. Bakit sa kabila ng lahat ng problema ito, alam ko may ginagawa ka, tumatatag. Kung kailangan pinupuno yung pangailangan ng pastor, doon naman tayo ng kapera. Sabihin, kahit konti, ay naipon tayo. Bakit? Kasi tingnan niyo yung pangailangan ng pastor. Tingnan niyo yung mga naunang hindi tinignan yung pangailangan ng pastor. Maglabas nila, puro zero balance. I know there is a purpose. Inihanda pa na tayo na. Sabi siguro, ayan, ikaw pinakamatigas na ulo, pastor, sa'yo kung tinahanapin, pako na yan. Ayan, okay, go mo yan. Kaya mo yan. Yes, Lord. At salamat sa inyo na aming tayo ngayon. Kahit na gano'n na nangyayari, we're smiling. Alam niyo, sabi ng mga attorney, na nagpunta sila dito, yung mga attorney sa kanila. Bakit ang mga tao dito? Nakangiti na. Bakit yung mga humaharap sa amin sa mga hearing, nakangiti sila muna? Nakangiti si pastor, nakangiti yung diakono, nakangiti yung mga kasama ko, nakangiti yung dinatan dito. Bakit maaliwala sa mukha nila? It's because of the Lord. Natutunan natin maging maayos, natutunan natin maging mapagpayapa, at tama yung ating naging desisyon. Katulad din ni Pedro ito, paano ko din mag-post sa akin. You know what, in a practical way, natanda ng church na ito. Konting ugoy lang yan. Konting intensity yan. Dalawa ginagawa mo.
pinapagawa mo na, pinare-remodel mo, pinabayaan mo yung abogado mo doon sa, sa PLA. O dito nyo, wala kang tapos ang gastos doon. Magastos ka sa pagsasayos, magastos ka pa, wala, hindi pa nagsalito. O di ba? Ano ang ating desisyon? Kasi pinaunahan na ng Diyos yun, hindi tayo mananatili. So, salamat po sa Panginoon. So, pinatakas ni Pedro ang loob ng mga Kristiyano na nakakaranas ng ulit-ulit pagsubok sa kanilang buhay. Siya ay nagpaalala sa mga ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Laging itinuturo ng apostol ang buhay at pag-asa na nasasalit sa pagkabuhay ng mabulit ng Panginoong sa Kristo mula sa mga bata. Alam niyo po yung pananampalataya natin, kaya natin naharap lahat ito. Matibay ang ating naging pananampalataya. At ang pananampalataya natin, alam natin ito, lahat na ito ay mangyayari. Ito ay nasasalig nung mabuhay ang Panginoong sa Kristo. Sabi ng 1 Peter 1:3, purihin ang nawa ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoon sa Kristo, na ayon sa kanyang malaking awa ay pinanganak muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay ng muli ni Kristo sa mga patay. Ang muling pagkabuhay ay tanda ng lahat ng pangako ng salita ng Diyos ay may katotohanan at ito ay mangyayari. Kaya sa gitna ng paulit-ulit na pagsubok ay may mga dahilan pa rin upang patuloy na madala. Ang ating pag-aaral ngayon ay mga dahilan upang patuloy na madala sa gitna ng pagsubok. Yung iba kasi, bago maging masaya, bago maging mag-smile, bago maging masaya siya, gusto niya tatapusin niya muna lahat. Magiging masaya ako pagtapos na talaga yung anak ko at kapag kumikita na siya, doon na pinapasaya sa buhay ko. Pag nag-aaral pa lang siya, masaya ka na. Bakit? Kapag pang-oral ko siya. Magiging masaya lang ako pag ako ay nakapagabang bansa na o napunta na ako dito, nagkaroon na ako matatag na trabaho. Ito pa lang ako magiging masaya. Mali. Nag-a-apply ka pa lang, masaya ka na. Sumasakay ka pa lang ng bus, nag-enjoy ka na. Ganun ang buhay. Whatever you have, whatever you do, masaya ka na doon. Ay lalo pa kumaksip mo, lalo pa sa kanya. Isang ganun kasi ugali natin. Okay. Bakit kailangan tayo, bakit talagang ang isang Kristiyano ay patuloy na magalak sa gitna ng pagsubok? Una, tayo ay hinira ng Diyos na may layunin. Lahat kayo may purpose. Hindi ka nandito na wala ang gagawin. Sabi ko dun sa candidates ko sa bautismo, kapag ikaw ay nabautismohan na, member ka na ng church na ito, may purpose ka na, meron ka nang gagawin. Sabi ko dun sa tatlong kausap kong kandidato. Unang-una, you are committed na. Meron ka ng commitment. Bakit? Alam ka na ng Diyos eh. Pangalawa, member ka na ng church. May commitment ka na sa church. Anong kailangan meron ka? Responsibility, commitment, and support. Bakit? Pinagpasyahan mo na yun. Yun na ang buhay mo at doon ka na magiging masaya. Kasi pinili mo. If you don't do that, isa kang Kristyano wala na naman kayo. Isa kang Kristyano kakalagkala. Isa kang Kristyano walang layunin. Isa kang Kristyano walang gamit. Isa kang polpe na walang tinta. Bakit? Iniwan mo yung purpose mo eh. Sabi ko doon
sa kandidato ko sa bautismo. Marami kasi nagpabautismo. After they have baptized, they were gone. They had nothing to do. They didn't go anywhere. Sabi ko sa kanila, what's up? Ano na? May purpose kayo, bakit kayo nandito? Gagamitin kayo ng Diyos. Just decide to follow. Yan ang sinabi ko sa kanila. What is our purpose? Tingnan natin, ha? 1 Peter chapter 1, verse 1. Si Pedro, na apostol din sa Kristo, sa mga hinirang. Yun! When we say hinirang, you have been chosen by God to do something. Meron tayong gagawin. Sa mga hinirang na nangikipagbayan na nasa pangalan, sa Ponto, sa Galacia, Cappadocia, at Britanya. Ipinaalala ni Pedro sa mga Kristiyano ito na sila ay kabilang sa mga hinirang ng Diyos at tinawag tayo ng may layunin. Mula sa buhay na walang kabuluhan, ay gagawin tayong makabuluhan. At ito ang pagkatawag ng mga Kristiyano. Unang Pedro chapter 2 verse 9. Sabi dito, tatapag kayo'y isang lahing tirang, isang maaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari sa sarili ng Diyos upang inyong ipahayag. Yan ang trabaho natin. What is our job? Upang ipahayag ang kanyang mga karangalan na tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilag-ilalas na kalimanatan. Their purpose is to do all righteousness. Their purpose is to bring ang karangalan ng Diyos. Bakit? You are followers of Christ. Meron kang gagawin. Do not be a stagnant Christian. Iwasan po natin yun. Kasi hindi magiging meaningful ang kanyang pagiging buhay Christian. Mahirap kasi lagi kang may guilt sa puso, di ba? Mahirap yung lagi kang may bigat. Alam mo, hindi tama ang posisyon mo. Alam mo, hindi tama sa paningin ng Diyos ang ginagawa mo. And you are not getting happy with that. Nangyayari lang dahil nangyayari. Iba yung masaya kang nag-feeling sa Panginoon because you are using your purpose. Every one of you has a purpose. Gamitin mo natin. You are a Christian. You are in a purpose to serve the Lord. Number 2. Bakit kaya patuloy na magala? Tayo ay pinanganak na muli. Yan. Naging born again ka, di ba? Sa isang buhay na pag-asa. Kaya tayo masaya. Kaya tayo nagpapatuloy. Kasi nga may hope. If a person lives without hope, within 5 minutes, makamamatay yun. Ganun po ang walang pag-asa. Mabilis lang yan. Pero kaya tayo nagpapatuloy, maraming pag-asang sinabi sa atin ng Panginoon. 1 Peter chapter 1 verse 13. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong sa Kristo na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na magulit ng Panginoong sa Kristo mula sa mga patay. In the resurrection of Jesus, it is approved that all of those things will happen. We will rise again after we die. Ako, may necrological service dito. Nandiyan si Ate Cynthia. Sabi ko sa mga lahat ng natin ito, sa tingin ng Diyos, natutulog lang yan.
isang araw, ibabangon ka. The same way with us. Kapag naman tayo, tingin sa atin ng Diyos na matutulog naman at tayo ay muling bubuhayin. And that is a hope! Kaya kahit alam mo, malungkot ka, kahit alam mo, hindi mo na siya kasama, kahit alam mo, wala na siya, pero nandun ka, panatag ka. Kasi may pag-asa kayo. Pag-asa ng pangako ng Diyos. Kaya kahit yung mga mahal sa buhay natin, wala na, ay kapanatagan tayo sa Diyos. Ikamay, salamat tayo sa Panginoon. Naranasan natin silang nakasama. Naranasan natin maging nanay sila. Nakakwentuhan natin. Nakasama natin sa buhay. Mga blessings na yun. Pero higit sa lahat, yung pag-asa. Tayo ay tinihisan ng bagong pagkatao na siya natin gagamitin sa mundong ito. At ito ay nagbabago sa kaalaman araw-araw. So, tayo pinanganak na muli, binigyan tayo ng bagong pagkatao at yun ang ginagamit natin na nabubuhay at nagiging marunong araw-araw sa kaalaman kay Kristo. Sabi ng Colossus 3:10, at kayo'y mga ihis ng bagong pagkatao. Ayun, sabi ko kanina sa baptism na ikaw ay namatay na kasama ni Kristo, ibabangon ka muli upang lumakan sa panibagong buhay. Sirapuan niya yun Pero yung tinanggap mo si Kristo, nangyari din yun. At kayo'y mga ihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman upang ayon sa larawan niyong tuwalak sa Kanya. Ang ibig sabihin nito, yung bagong pagkatao na ibigay ng Diyos sa inyo, yun ang ating gagamitin. Tayo ay pinanganak na muli sa isang buhay na pag-asa. Ang bagong pagkatao yun ay ang iyong pagka-Christian. Number 3. Sa pagdahilan upang patuloy na tayo ay magalak sa gitna ng pagsubok. Una na sa lahat, tayo kasi ay hindi lang ng Diyos na may layunin. Pangalawa, tayo ay pinanganak na muli sa isang buhay na pag-asa. Pangatlo, tayo ay may isang mana. Wow, may mana pala tayo. Tayo ay may isang mana na inilaan sa langit. Pero pwede mo na tanongin tatay mo ngayon, Mama, ano ba papamana mo sa akin? Para alimugang anak lang. Siguro, Papa, ano ba papamana mo sa akin? May tanong ako, pag mana, pinabayaran ba ng anak? Hindi, di ba? Sino naghihirap doon sa ipapamana? Yung magulang. Iisip ko na, ano papamana ko sa anak? Tayo na kayo mga bigay ng Diyos yan, hindi natin pinaghirapan. Usually, ang Pilipino, ang pamana natin, siyempre, mga pag-aaral yung mga anak. Nakapagtapos sila, anak, yan ang pamana sa'yo. O, anak, yung award mo na yan, yung and that's very good. Pero ting mayayaman na may pamana talaga sila sa mga anak nila, mga lote-lote, bahay, pag-aari, lalo na pag marami na silang pag-aari. Sa Diyos din meron. 1 Peter chapter 1 verse 4. Sabi na dito, sa isang manang hindi nasisira. Ayan, hindi pwede masira yan. At walang tuwis. At hindi kumukupas. Yan. Na inilaan sa langit para sa inyo. May higit pa tayong matatako, mga kapatid. Sa langit na higit pa na narito sa lupa. Ano itong manang ito? Ito ang buhay na walang hanggan. Pamana sa iyo ng Diyos yan. Hindi mo yan pinaghirapan.
Maging masaya ka. Dahil alam mo, meron kang buhay na walang hanggan. Wala tayong dahilan para magmukmuk. Wala tayong dahilan para magipalunod ka sa buhay. Dahil puro-puro tayo ng pag-asa. 1 John 5:13, ang mga bagay nito ay isinusulat ko sa inyo, sabi ni Juan, upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Malinaw. Meron na kayo niyan, nakalaan na, hindi na yan babawiin. O di ba maging maratag ka, maging masaya ka? Paano hindi nasisira? Sa mga tuwing bagay sa inyong nananampalataya sa anak ng Diyos. Kaya tayo mga Baptist, we are all secure. This is not our belief. This is what the Bible says and what we believe. And we believe what the Bible says. Sabi dito, na kayo'y mayroong, hindi magkakaroon, ha? Mayroong buhay na walang hanggan. Isang pamalang hindi nasisira. Kaya magpatuloy tayo, patuloy na maging malalakas sa mga. Number 4. Tayo ay pinagdadaan sa pagsubok. Bakit? Sa ikapupuri ng Panginoong Jesucristo. Kahit pala yung mga pagsubok na yan, may purpose. No? Yung mga pagsubok na yan, may layo din ng Diyos. 1 Peter 1:7. Upang ang pagsubok ng sa inyong pananampalataya ay lalong mahalaga kaysa ginto. Kita niyo, pagsubok na ito, mas mahalaga pa kaysa ginto. Makikita lang talaga sinusubok na nasisira, pagkaman ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluwalhati sa ikararangan at sa pagkakahayag ni Jesucristo. Ang katapatan ng Kristiyano, masusubok yan. Malalaman kung tunay kang ginto, malalaman kung ikaw ay kikinang, idadaan ka sa apoy. At ang apoy nito, idadarang ka. Pag hindi ka tumagal, kita. Kita na yun, dumaan na tayo sa pagsubok. Ang kawalan na yung iba. Bakit? They don't have the proper or real commitment. Wala silang tanong. They were just sitting there. They are just watching. They are just observing. They are just doing what they have to do. They are just joining. They are just enjoying the moment without commitment. When pagsubok comes, they will be all gone. Sabihin, hindi yun ang kailangan ng Diyos. Ang kailangan ng Diyos, yung may paninindigan, yung kumiki ng katulad ng ginto na habang sinusubok mo, ay lalong may pinakikita ang karangalan ng Diyos sa kanyang buhay. Ang mga pagsubok ay may dahilan. Ito ay upang magamit natin mapalakas ang ating pananampalataya na ikinukumpara na higit pa sa ginto. Ang ating pananampalataya ay nagagamit sa gitna ng pagsubok ay kumikinang sa ikaluwalhati ng Diyos. Kung walang pagsubok, walang pananampalatayang lalakas, walang titibay na walang magagamit, walang titibay, walang magagamit sa pagsulong ng buhay na magiging inspirasyon sa iba. So yung pagsubok na yan na dumarating sa atin, imbis na ikamukmuk mo yan, imbis na ikalugmok mo yan, dapat kang magsaya. Bakit? May purpose yan para sa iyo. Sabi ng isang pastor, na kumusta? Pastor, Lino, kumusta na kayo dyan?
Are you still there? Yes, alive and kicking. Sabi ko sa kanya. Buhay na buhay kami. Amen, Pastor. Alam mo kung bakit? Sabi ko, bakit po? Lahat ng kasama ko dyan, they are now in their high living faith. Ano ibig sabihin? Yung level of faith yun, mataas na. Wala na kayo dito. Ibig sabihin, yung pananampalataya ngayon, mas nandun na kayo sa taas. Bakit? Alam niyo na mamarap sa kapatid. Marunong na kayo. Tumibay na tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. So, yun yung pinagpapasalamat sa church ko. Kayo ay natuto ng umarap, kayo ay natuto ng manindigan, kayo ay natuto ng mag-ayos, dinuro lahat sa ating lahat. Mayroon tayong lahat at tayo ay manalangin sapagkat tayo ay patuloy na dapat pagalaman. Ano bang kalagayan natin sa Iglesia? Let us pray. Panginoon Diyos, maraming salamat po. Dumating na po kami, Panginoon, sa level na ito ng pananampalataya. Napakahirap ng sitwasyon, hindi lang ba magaan sa amin, Panginoon. Kasi kasama ka namin. Nararamdaman po namin ang iyong pagkilos. Nararamdaman namin ang iyong pagkabahay. Nararamdaman namin, Panginoon, ang iyong pagsama sa amin. Sa bagay na napakahirap ko rin, nakakaya mo namin dahil sa iyo. Salamat po. Isang bagay na hindi kayang bayaran ng pera, ang kapagatagal sa Diyos. Alam ko, ano ba na mangyari, kasama ka namin. Salamat po sa church niyo. Patuloy mo po itong gamitin. Patuloy mo itong gawing pantayan ng katotohanan. O Diyos, sa lugar man ito, malagay, sa anong lugar kami, magstay. Pagpalayan mo ang mga lugar na pupuntahan namin. Pagpalayan mo ang mga tahanan na pagdaramusan namin ng gawain. Alam ko, i-bless mo ang bawat lugar nito. Sapagkat ito ay gawain. Salamat po. Salamat po sa pagtulis. Salamat po sa lahat ng aming mga kapatid na ito. Patuloy na napapakamit sa iyong gawain. Ngunit patuloy ko silang dinadalangin sa daling ito. Ano man ang kanilang problema, pangailangan, ano man ang kanilang mga hinaing, nais ko pa rin po silang ipanalangin sa iyong Panginoon. Pakitaas po ninyo ang inyong mga kamay sa lahat po na may kaibigan. Amen, amen, amen. God bless you. Amen, God bless you. Amen, God bless you. Panginoon, nakita ko po mga kamay na ito na patuloy na nagtitiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ikaw ay sa pagkaloob ng kanilang pangailangan sang-ayon sa iyong kalooban, Panginoon. I-bless mo po silang lahat. Salamat po sa mga salitang ito na binigay mo po sa amin. Maging kalakasan namin na anuman ang mangyari, na doon ang kagalakan, Panginoon. Sapagkat ikaw ay Diyos na buhay namin pinagtitiwala. Salamat po. Nabalik mo namin siya ang lahat ng pangalaman at pasasalamat. Patuloy niyo po samahan, patuloy sa matapos sa gawain ito hanggang sa buong pagpapalala. Salamat po. Mula doon sa mga pag-iingat sa atin, mula sa pagkakisod, ingatan tayo ng Diyos. Paliwalagin ang kanyang mukha sa mga sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi na Amen, amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless you po. Amen po tayo sa ating pag-uwi. Series afternoon para sa ating fellowship. Meron po yan ang meeting ng music. Ano? Okay. Kasapin ko lang yung anim na sasama sa summer camp. Doon po tayo sa office. Yung limang alat na yung people. Yan. Okay. Salamat po.